Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jade Licuanan, ang kura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa matagal na panahon, marami na tayong kwento ng himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang mga kwentong ito, bagamat na ipapasa ay nananatiling kwento lamang. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang kwento ng himala ng poong Jesus Nazareno. Mula mismo sa mga nakaranas nito. Panoorin po natin ito. Oktubre 2025 nang tamaan ng matinding pneumonia ang apo ni Mang Ronel na si Ron. Sa tindi ng pagkakasakit ni Ron, parang wala ng pag-asang makaligtas pa ang bata. Ang dami-dami na aparato nakalagay sa kanya. May sa puso, may dextrose. Sabi ng mga nurse, tutubuhan na raw po. Nalagyan na raw po ng tubo. Hindi ko po actually nakita pero nanay po niya nandun, binibidyohan na lang nanay niya. Hindi na raw po nakilos si Ron. Hindi na po talaga siya nakilos. Hindi na siya nakilos. Binibigay niya na lang yung, binibigay niya na lang yung, kung ano, dati na nagkakaroon pa ng resistance kapag tutusukan siya ng injection eh. Doon wala na, tinitingnan niya na lang yung doktor. Nakatingin na lang siya sa doktor, yun yung sinasabi ko nag-critical na siya. Tapos tumawag sa akin yung anak ko na critical na ngayon lagan nito nga po. Ngayon sabi nung anak ko, pa, baka mamaya huwag kang mabibigla kasi anytime pwedeng tubuhan si Ron. So ang pagkakaintindi ko doon, pag tinutubuhan is critical ang lagay, mga 50-50 ang chances. Aminado si Mang Ronel na hindi siya deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ngunit sa isa sa mga kwento ng himala ng paggaling na kanyang napanood dito, napatuon ang kanyang paningin sa pagdarasal sa mahal na poong Jesus Nazareno. Nanonood kami ng TV, nabasa namin yung mga himala na doon. Sabi ko, pray tayo kasama po yung mga iba ko pang apo. Napanood namin yung mga himala ng ating poong Jesus Nazareno. Hindi kami nag-atubili na humingi ng tulong sa kanya, na tumawag po kami sa kanya. At awa ng Diyos, di na naman po binigo yung panalangin namin. Di nga nagtagal at gumaling ang batang si Ron mula sa kanyang pagkakasakit. Tumawag sa akin yung anak ko, Papa, hindi tinubuhan si Ron. Kasi hindi na raw siya tutubuhan. Kailangan daw i-continuous lang itong gamot. Yung pinakamalakas na antibiotic na ibinigay sa kanya. So, balik kami uli. Pray tayo, salamat tayo. Hindi po ako deboto, pero ang anak ko po, yun po ang anak ko nagsabi sa akin na Papa, mag-pray na lang tayo. Pray natin si Ron. Yun po yung pinaka mag-pray tayo. Kahit noon, nung mga bata pa kami, si Mama lagi nagsasabi sa akin, pray ang pinakamabisang dasal. At ngayon, isa na siyang aktibong bata, malayo sa itsura ng noong siya'y may sakit pa. Ngayon masasabing lalo pang nabuo at lumakas ang pananampalataya ni Ronel sa mahal na poong Jesus Nazareno at ang kanyang mensahe sa mga kapwa deboto. Kung meron pong yung mga pinansyal, espiritual na problema, bakit hindi po natin subukan yung magdasal? Yung tao sa puso natin. Yung kung ano yung nararamdaman natin, yun ang sabihin natin. Parang nakikipag-usap po. Yung ganun. Ganun po. Tinuturo ko nga po sa kanila na sa lahat ng bagay na ginagawa sa inyo, pag gising sa umaga, matuto na kayo magpasalamat dahil panibagong buhay yun. Dati na hindi namin ginagawa. Pagkagising sa umaga, timpla kape yun. Ngayon po hindi, magpasalamat. Magpasalamat tayo dahil binigyan tayo ng panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong umaga. Kung ano nakain dyan, pasalamatan natin dahil hindi tayo pinababayaan. Kung mayroon po kayong mga kwento ng himala na naisibahagi sa amin, maaari kayong mag-email sa anghimala ng Poong Jesus Nazareno @gmail.com. Pakiiwan na rin po ang inyong mga telepono para mas madali namin kayong makontak.